Kasi I was left hanging eh. Wala akong idea bakit ako nawala. Bakit tinanggal? Humingi ako ng sagot, wala. So nandun talaga yun yung nag-down talaga sa akin eh. So dumating talaga yung may nagsabi lang sa akin. May mga bagay talaga tayo na tanong na minsan walang sagot. Paano kung ang tatay mo ay isa sa pinakamakapangyarihang tao sa showbiz pero hindi kanya nailigtas nang ikaw ay mawalan ng trabaho? Paano kung sa kabila ng apelyido mo, sa kabila ng koneksyon mo, mararamdaman mo pa rin ang pagiging mag-isa? Paano kung ang mismong lugar na itinuring mong pamilya ang siyang unang bibitaw sa'yo? At mas masakit, paano kung ang taong inaasahan mong kakampi ay piniling manahimik habang unti-unti kang nawawala? Ito ang kwentong hindi lang tungkol sa kasikatan, kundi tungkol sa pride, sakit, pagbagsak, pagkakamali, paulit-ulit na pagkaligaw at ang mabagal pero tunay na pagbangon. Ang kwento ni Kimpy De Leon. Ipinanganak siya bilang Joseph Joaquim Tugas De Leon. Anak nina Joey De Leon at Daria Ramirez, isang pangalan na agad may bigat, pero isang batang kailangang matutong buhati ng bigat na iyon ng mag-isa. Si Joey ay may 5 anak, 2 sa unang relasyon kabilang si Kimpy, at 3 sa kanyang asawang si Eileen Macapagal, kaya lumaki si Kimpy sa isang extended family setup na hindi agad naging emosyonal na buo. Lumaki siya sa Pilipinas sa piling ng kanyang ina at sa murang edad pa lang dala na niya ang pakiramdam ng may kulang. Isang ama na kilala ng publiko pero hindi niya lubos na nakasama sa kanyang paglaki. Kaya nang tumira siya sa piling ng kanyang ama sa kanyang teenage years, hindi lang iyon simpleng pagsasama, iyon ay isang tahimik na pagsubok na buuin ang relasyon na matagal na panahon ay hindi nabigyan ng sapat na pagkakataon. Sa pagpasok niya sa showbiz, tila mabilis ang lahat, parang hindi siya pinayagang magkamali. Noong dekada 90, naging isa siya sa pinakasikat na teen idols ng bansa. Isang mukha na kinagigiliwan, isang presensya na kinahuhumalingan. Nakilala siya sa That's Entertainment, sumikat sa Villa Quintana, at naging bahagi ng mga pelikulang tulad ng alias Batman and Robin at Humanap Ka ng Pangit. Mga proyektong naging bahagi ng pop culture ng bansa. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Naging singer din siya, isang performer na tila kayang gawin ang lahat. Sa panahong iyon, parang wala nang puwang para sa pagkakamali. Pero ang totoo, doon pa lang nagsisimula ang pressure. Noong 1993, bumigay siya, nalulong sa droga. Isang madilim na yugto na hindi lang simpleng bisyo, kundi isang escape mula sa pressure, sa expectations, at sa sarili niyang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Dinala siya nito sa rehabilitasyon, isang lugar kung saan nawala ang lahat ng labels niya bilang artista. Doon, wala siyang audience, wala siyang pangalan. Isa lang siyang tao na kailangang harapin ang sarili niyang pagkawasak. Doon niya unang natutunan na ang tunay na laban ay hindi laban sa industriya, kundi laban sa sarili niyang kahinaan. At doon nagsimula ang unang bersyon ng kanyang pagbabalik. Hindi perpekto, pero totoo. Pagbalik niya sa showbiz, bumalik din ang kasikatan, pero hindi na tulad ng dati. Mas matured, mas controlled, pero dala pa rin ang mga sugat na hindi pa lubos na naghihilom. Sa kanyang personal na buhay, naging makulay ang kanyang mga relasyon. Nakasama niya ang ilan sa pinakamagagandang babae sa industriya tulad ni Carmina Villaruel, Vina Morales, Manilyn Reynes, Ara Mina, Ina Raimundo, Pauline Luna, at G. Tonji. Pero sa likod ng mga romantikong kwento, may paulit-ulit na problema, selos, pagiging possessive, at kakulangan sa emotional maturity. Inamin niya na hindi siya naging mabuting partner noon. Marami siyang pagkakamali, marami siyang nasaktan, at marami siyang pinagsisihan. Isa sa pinakamahalagang turning point sa kanyang buhay ay ang pagkakaroon niya ng anak na si Sammy, isang relasyon na hindi niya gustong sirain, isang responsibilidad na unti-unti niyang natutunang yakapin kahit huli na ang ilang pagkakataon. Hindi man nagtagal ang relasyon nila ng ina nitong si Yakuy Dizon. Dahil sa kanyang immaturity, pinili niyang bumawi bilang ama, dahan-dahan. Pero totoo, kalaunan naging bahagi siya ng Itbulaga,
isang institusyon, isang tahanan, isang mundo, na tila doon na umiikot ang kanyang buhay. Sa loob ng 14 na taon, araw-araw siyang napapanood, napapasaya ang mga tao at naging bahagi ng routine ng milyon-milyong Pilipino. Pero minsan, kahit gaano ka katagal sa isang lugar, hindi ka pa rin sigurado. Isang araw bigla na lang siyang nawala, walang malinaw na dahilan, walang formal na paalam. Isang uri ng pagkawala na parang hindi siya naging bahagi ng pamilyang tinuring niya bilang sarili. At dito na nagsimula ang mas malaking pagbagsak. Sumabog ang reaksyon ng publiko. Maraming netizens ang nagulat, nalungkot at nagtanong. Para sa marami may kulang sa programa. Pero dahil walang malinaw na sagot, nagsimula ang mga espekulasyon, mga paratang, mga haka-haka, mga kwentong walang kumpirmasyon. Sa gitna ng lahat, pinili niyang manahimik. Pero ang katahimikan na iyon ay hindi kapayapaan. Ito ay unti-unting pagkawasak. Doon siya muling bumagsak. Dumaan siya sa depression, nawalan ng direksyon, at kumapit sa bisyo, alak bilang paraan para takasan ng sakit. Hindi na ito ang batang nalulung sa droga, kundi isang lalaking nawalan ng direksyon, nawalan ng sarili, at nawalan ng lugar kung saan siya nababagay. At ang pinakamasakit, nandoon ang kanyang ama pero walang nagbago. Para sa kanya iyon ang sugat na hindi kayang ipaliwanag, isang halo ng galit, lungkot at pagkadismaya bilang anak. Doon nagsimula ang 5 taon na katahimikan, 5 taon na walang usap, 5 taon na walang pagkikita, 5 taon na puro pride at sakit, 5 taon na parang wala silang relasyon. Habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat, hindi lang ng pagkawala ng trabaho, kundi ng pagkawala ng koneksyon sa pamilya. Pero minsan, kahit gaano kakalalim ang sugat, may darating na sandali na kailangan mong pumili. Mananatili ka ba sa galit o pipiliin mong maghilom? Noong 2024 sa Father's Day, pinili niyang lumapit. Hindi dahil siya ang mali, kundi dahil gusto na niyang maging malaya sa sakit. At sa sandaling nagkita sila, wala nang salita. Yakap agad. Isang yakap na nagtanggal ng 5 taon na distansya. Isang iyak na naglabas ng lahat ng kinimkim na emosyon. Isang sandali na nagpatunay na ang pagmamahal, kahit gaano katagal mong itago, hindi nawawala. Natatabunan lang ng pride ng panahon at ng katahimikan. Doon nagsimula ang tunay na paghilom. Hindi instant, hindi perpekto, pero totoo. Ngayon si Kimpi ay muling bumabangon. Hindi na bilang batang naghahanap ng validation, kundi bilang lalaking natuto sa kanyang mga pagkakamali. Mas tahimik ang kanyang buhay, mas malinaw ang kanyang direksyon, at mas mahalaga na sa kanya ang pamilya kaysa sa ingay ng kasikatan. Aktibo siya sa telebisyon, mas present na ama, mas grounded bilang tao. At sa dulo ng kanyang kwento, isang bagay ang malinaw. Ang buhay ay hindi nasusukat sa dami ng tagumpay, kundi sa dami ng beses na pinili mong bumangon. Dahil minsan, ang tunay na pagbabalik ay hindi sa spotlight, kundi sa mga taong halos tuluyan mo nang nawala. At minsan ang pinakamahirap gawin ay hindi ang magpatawad, kundi ang aminin na nasaktan ka. Dahil sa pag-amin na iyon, nagsisimula ang tunay na lakas. At doon mo makikita na ang tunay na tagumpay ay hindi ang palakpakan ng mundo, kundi ang katahimikan ng puso na alam mong sa wakas, buo ka na ulit.